Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin abroad. Kumusta po kayo? May papakita ako sa inyo, no? Patungkol dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Dahil, ang bilis Parang ganoon din naman kabilis ang ginawa kay PBBM Na-forward na po sa opisina ni Speaker Bogie D. Naku po. Na-forward na yan. So, ang next steps, gagawin yan, isasama sa business, order of business ng plenaryo. And then, pupunta yan sa pupunta yan sa House Justice Committee, yung grupo ni Secretary Jervil Luistro, at i-determine doon yung sufficiency sa forma o sufficiency in form at saka sufficiency in substance. At pagkatapos po niyan, pagbobotohan, pag-uusapan sa plenaryo at tatakbo na ng Senado. So matotal, actually hindi naabot ng 2 months yan Nasa Senado na yan at mag-hearing na. Imagine mo ngayong February, third week ng February, magaganap po yung confirmation of charges ni Digong dyan sa International Criminal Court. Dito kay Sara Duterte, magpo-proceed na rin po. Ano yan? Bakit ganyan? Parang sunod-sunod Ano ba to? Kamalasan ba ito? Ito mga nangyayari sa mga Duterte? Ang masaklap lang, kayo ang may gawa niyan Sino ba nagnakaw sa pondo, sa confidential funds? Kay Sara yan Ang masaklap, sinisisi nila ngayon kay PBBM. Itong si Mike Defensor, napakaingay at galit na galit sa presidente. Halos lahat ng pagkakamali ng mga Duterte, siyempre sasampahan sila ng kaso. Ang sisisihin nila, si PBBM. Ganyang klase itong tao, itong Mike Defensor Napakaingay nitong tao na ito. Nagpa-press con. Mamaya balikan natin yung kaso ni Sara. Nagpa-press con. Former Congressman Mike Defensor said he believes the proceedings against Vice President Sara Duterte will be the worst impeachment process. Naniniwala daw po itong si Mike Defensor na magiging pinakamasama na impeachment process ang kay Sara Duterte. Wow! Sino ka? Ikaw ba ang Korte Suprema? Hindi ka nga miyembro ng House of Representatives Hindi ka nga miyembro ng Senado. Tapos, sasabihin mo na this will be the worst impeachment process. Kapal naman ang mukha nito. As he alleges, the administration will use all of its resources for this in connection to the 2028 elections. Ayun na. Pinapalabas na nila na itong mga ginagawa laban kay Sara Duterte para hindi siya makatakbo sa 2028. Ganyan ang mindset nitong mga dilis na to. So wala palang pagnanakaw na naganap. So wala palang confidential funds na naganap o na nawawala. So sila Mary Grace Piatos, hindi pala talaga problema yan. Talagang legitimate na mga nakatanggap na beneficiaries yan. Yung mga ghost students, sila Kokoy Villamin, gawa-gawa lang pala yan. Kasi sabi ni Mike Defensor, ito po ay ginagamit lang. Ginagawa lamang po ito kay Sara Duterte in connection sa nalalapit po na 2028 elections. Mike Defensor, una, kailan ba napag-usapan yung impeachment case ni Sara Duterte? 2023? Napag-usapan na yung pagwawalda sa confidential funds? 2023? Hindi mo man lang nasabi yan na ginagawa yan para sa 2028 elections. Anong kwento nyo noon? Bakit bigla kayo nag-iba ng tono? 2023 pa lang pinag-uusapan na yung impeachment case ni Sara Duterte. Napakalayo pa sa 2028 elections. Ngayon, na 2025 na, ang kwento nyo iba na. Para na sa 2028 elections. Sir, nung 2023 hindi natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan yung nawaldas na confidential funds. Ang usapan ay ang panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Ang bribery. 2023 pinag-uusapan na yan. Nasa House of Representatives na si Sara. Ayaw magpaliwanag. Nangihingi siya ng budget, ayaw niya magpaliwanag. 2024 lalong lumaylayan. Hindi nyo man lang sinabi yan na preparation yan for 2028 elections. Ngayon, ito na ang kwento nyo ngayon.
Nagiba na kayo ng narrative. Talaga to si Mike Defensor, napaka-epal. Masyadong papansin. Pansinin nyo naman ito. Ako pinansin ko na. Kasi may mga dilis na naniniwala. Malay mo, may mga dilis na makapanood sa atin. Mauntog. Di ba? Ano na naman to, Mike Defensor? Sabi niya, I'm pointing to administration. Wow, talaga. PBBM administration, ha? Gagamitin daw po lahat ng administrations will use all of its resources. Lahat ng makinarya daw po ng administrasyon, pera man yan, confidential funds, o mga kasabwat, mga kakampi, mga kaalyado, lahat, gagamitin daw po yan para hindi mapaupo si Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Yan ang ambisyon nila. Wow. Kung babalikan natin ang ginawa ninyo, wala pang 2 years si PBBM sa pwesto. Gusto nyo na patalsikin agad. Gusto nyo na agad iupo si Sara Duterte. Tapos ngayon, ganyan ang narrative ninyo. Pinapalabas nyo na kasalanan pa kayo ng administrasyon. Kayo nga itong gusto magpatalsik sa presidente. Kayo nga itong organize ang maisog rally ninyo. Doon niya napahamak si Digong eh. Kasi hirap na si Digong tumayo eh. Karay-karay nyo pa rin eh. Kayo yun. Eh, hindi kayo makapaghintay kung 2028 patakbuhin niyo si Sara Duterte. Kung manalo yan, hindi mananalo. Pero kayo, hindi nyo na hinintay. May isog rally agad kayo. Gusto nyo nang patalsikin si PBBM. Agad-agad. Panay rally kayo, kaliwat kanan. Iglesia ni Cristo nagpunta diyan sa Liwasang Bonifacio. Alam naman natin kung kanino sila kumampi that time. Pero hindi nagtagumpay. Hindi pa rin napatalsik si PBBM. Si Chavit Singson nagtawag ng one-time, big-time rally. Nilangaw. See, hindi niyo mapapatalsik ang presidente dahil marami nagmamahal sa presidente. Tapos ngayon, na sinisigil si Sara Duterte, kasi accountable siya dyan eh. Sasabihin ninyo, para hindi siya makatungtong ng 2028 elections, ganun ba yan? Ang labo, di ba? Basahin natin ito na sa balita ng GMA. House Secretary General Attorney Sheloy E. Villacaria-Garafil announced that her office formally transmitted the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte to the Office of Speaker Bogie D. in accordance with the Constitution and the rules of the House of Representatives. 2 po. So pag dumating na po yan sa House Justice Committee, tulad ng ginawa nila sa impeachment case ni PBBM, kasi parehas dalawa eh. I-determine yung sufficiency sa forma, sufficiency sa substance. Ang tanong, lumusot kaya ito? Itong kay Sara Duterte. Kasi kay PBBM hindi lumusot eh, sa basurahan lahat ang punta. Alam mo, napakalinaw ng sagot. Lulusot at lulusot. Kasi refine lang ito eh. Na-establish na yung mga grounds. May mga existing na articles of impeachment. Yung 6 na articles of impeachment. Yun din naman ang grounds doon sa bagong impeachment cases na isinampa kay Sara Duterte. In short, parang replay lang ito. Kasi noong 2025, nagkaroon ng pagkakamali sa proseso dahilan para ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Eh ngayon, alam na nila. Di ba? Sa madaling sabi, lulusot yan. At aakyat ng Senado yan. Kaya nga ginagawa nila ngayon eh, nakaramdam yung Senado eh. Mga DDS senators, nakaramdam eh. Alam nila na si Sara Duterte tutuluyan dyan sa Senado eh. Alam nila. Kasi si Tito Soto yung nakaupo. Kung papansinin mo, si Tito Soto, isa rin yan sa nakipagdebate. Kakontra yan nila Chis Escudero noong pag-uusapan ba kung dapat i-archive yung impeachment case ni Sara Duterte habang dinididig that time or habang may ruling ang Korte Suprema dyan. Kaya gusto nila patalsikin si Tito Soto dyan. Palitan nila ng DDS, kaalyado nila, para iligtas si Sara Duterte. Di kayo nagtagumpay. Nagkaroon pa kayo ng kudita dyan. Diba? Kulang naman sa pirma. Anyway, ang sinasabi po dito ni Garafil, i-quote ko po siya, no? Upon receipt and verification of the complaints and their accompanying endorsements, ibig sabihin, in-endorso po. Hindi kagaya ng impeachment case ni Chavit Singson na walang gustong mag-endorso. Kaya ayun, sa basurahan agad ang punta.
Anyway, itong impeachment cases ni Sara Duterte, may mga endorsement po. Sa madaling sabi, yung sufficiency sa forma, lulusot agad yan. Kasi yan yung basic eh. Napirmahan ba yan? Yung impeachment complaint na yan. May nag-endorso ba ng mambabatas? Kumbaga yung mga documentary requirements, yung mga basic requirements, yun ang didetermine sa sufficiency sa forma. Sa sufficiency sa substance, yung grounds, yung probability, yung ebidensya, talaga ba o posible bang ginawa ng isang presidente o ng isang impeachable position itong krimen na ibinabato sa kanya? Kumbaga, didetermine may probable cause ba sa level ng House Justice Committee. Yun ang pag-determine doon sa sufficiency in substance. Parehas yan. Yung kay PBBM sa forma, check. Sa substance, X. Ito kay Sara Duterte, dahil parang replay nga lang ito, sa forma, definitely check. Sa substance, definitely check. Therefore, tatakbo ng plenaryo, pagbotohan nila yan, one-third votes. After that, dadalhin na sa Senado, hearing na. In 2 months time, mangyayari po yung mga yan. Upon receipt and verification of the complaints and their accompanying endorsements, the Office of the Secretary General forwarded the documents to the Office of the Speaker for appropriate action. Aray ko po, sakit to. Anong gagawing kilos ng mga DDS members ng House of Representatives dyan? Ngayon nagtatawag naglilikom ng boto. Kailangan makakuha tayo ng enough numbers dyan sa House of Representatives. Kailangan hindi umusa dyan. Kailangan mabasura din yung substance, yung sufficiency in substance ng kay Inday para diretso sa basurahan gaya ng ginawa nila kay PBBM. Naglilikom sila ng boto. Pero I don't think lulusot. Kasi nga, replay nga lang ito Parang lang ito nalaginip. Hindi pa naginip Nangyari na. Gagawin na lang ulit natin, pero may pagbabago sa proseso dahil magkaroon ng pagkakamali. Kaya hello! Ang pinaka-excited ng mga tao, once na mabuksan na ang mga ebidensya. Kasi once na mabuksan na ang mga ebidensya, kasi may kausap ako na isang araw na sabi ko, makakuha kaya tayo ng enough numbers dyan sa Senado? So madali sabi, kasi 8 boto lang ang kinakailangan ni Sara dyan, absuelto siya dyan sa Senado, hindi siya makukonvict acquitted siya dyan Ang tanong, magkaroon ba ng enough numbers? Sino bang kausap ko? Kalimutan ko sino kausap ko. Ang sabi niya, kapag nakita ng mga senator judges, kasi magiging judges yung senator kapag nakita nila yung bigat ng ebidensya, malay mo, kahit DDS senator yan, bumoto yan para makonvict si Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Kapag hindi nila ginawa yan, sisingilin sila ng taong bayan. Kasi kung halimbawa, assuming ito yung sobre, andiyan yung bank statement. Aligasyon ni Trillanes, Billions of pesos ang pumasok. Unang-una pa lang, paano may papasok na bilyones sa bank account ni Sara Duterte kung siya ay mayor lamang? Kung siya ay isang abogado? Kung siya ay vice-presidente, paano magkakaroon ng billions? Doon pa lang malinaw na may kalokohan. So kung ikaw na DDS senator, regardless kung nakita mo o hindi, or kung nakita mo itong bank statements na ito, bumoto ka pa rin ba para i-acquit si Sara Duterte? Kung bumoto ka na i-acquit siya, kahit na nag-exist yung ebidensya na yan, sisingilin ka ng taong bayan. Bakit mo binoto yan? Malinaw na malinaw yung kalokohan. Di ba? So tama nga yung punto ng kausap ko. Baka magbago yung isip ng mga DDS senators at bumoto para i-convict si Sara Duterte. Second, may mga makukulong na senador ng mga DDS. Bato. Paano kung nasa dahig na si Bato? Baka kaboto pa ba siya? -1 na agad. Chis Escudero. Pinakakasuhan na ng Blue Ribbon Committee. -2 na agad. Baka ma-convict si Sara Duterte. Yun yung chance. Di ba? Kapag ma-convince yung iba, kasi bakit mo ba naman iboboto na i-acquit si Sara Duterte? Malinaw na ngayon mga ebidensya na yan. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Acquitted or convicted? O maku-convict o maa-acquit? That's the question, Ako, hindi pa ako sure na maku-convict Parang 50-50 Pag umakita na Senado yan, 50% chance na ma-acquit siya, ma-absuelto siya, 50% chance na maku-convict siya. Tataas lang yung percentage na maku-convict siya once
na makita nila yung mga ebidensya na totoo nandiyan yung billions of pesos na pumasok as alleged by Trillanes. Second, mabawasan yung mga DDS senators gaya nila Bato at nila Escudero once na makulong na po yung mga yan. Di ba? O siya, anong komento po ninyo? I-comment po ang inyong mga opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow. Please like and follow sa Facebook, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. At pagkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.